Dawang Vlog Official po, panibagong araw ngayon tayo, panibagong vlog guys. Ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko, natutunan ko ngayong araw sa mga nakita ko sa paglipas ng mga buwan, araw, linggo, taon. Ay ibabahagi ko sa inyo kung bakit napakahalaga ito. Sinama ko na rin sa vlog na ito guys para maging encouragement. At nagpapasalamat ako, nawa mapagpala ang mga makakapanood ito. Muli guys, good morning guys. Isang panibagong umaga ngayon, panibagong vlog tayo, panibagong pag-usapan guys. Medyo nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo, subalit isa ito sa nakita ko sa ating ginagalawang mundo. Ang mundo ay pasama ng pasama, maraming lumalabas na mga makasarili, gahaman, marami naman lumalabas na mabubuting tao. Alam nyo guys, kung titingnan natin guys ang pagkakasulat ng Biblia simula pa nung una sa Lumang Tipan o Old Testament, sa Genesis, kung paano nilikha ng Diyos ang mundo ng kanyang ihiwalay ang liwanag at ang dilim. Sa tao guys, wala naman talagang likas na masama. Katulad ng mga nilikha ng Diyos ay walang masama. Yung kadiliman, nilikha rin ng Diyos, iniwalay niya sa liwanag. Merong liwanag at merong dilim. Bakit merong dilim? Merong gabi. Pag gabi ay madilim. Bakit merong madilim? Merong gabi. Ang gabi guys, ginawa ito ng Diyos para ang tao ay magpahinga o matulog pagdating ng gabi. At sa umaga, araw, dating ng araw, ay gigising ang tao para magtrabaho o mamuhay ayon sa pagkadisenyo ng Diyos sa tao. Kaya ang liwanag at ang dilim guys ay parehong mabuti sa paningin ng Diyos. Ang dilim guys na nakikita sa buhay ng tao, sumisimbolo ito ng kasamaan, ang kadiliman, at ang liwanag ay kabutihan. Subalit ng likha nito ng Diyos guys ay pareho itong mabuti ayon sa kanyang pagkakalikha. Ngayon guys, ang liwanag at ang dilim ay pareho itong nasa loob ng isang tao. Bakit ko kayo nasasabi? Bakit meron mga lumilitaw na mga taong walang hinangad o ginawa kundi makapaminsala o makasakit ng kapwa? Pero guys, hindi nagiging sapat na dahilan ito na siya nga ay masama na. Dahil meron nung likhain ng Diyos ang buong mundo, ang kadiliman at ang liwanag ay magkasama guys. Magkasama ito ayon sa pagkakalikha. Ngayon, kung ang liwanag at ang dilim ay parehong nasa iisang tao, ano ang mabuting gawin at ano ang dapat? Guys, nasa ating mga tao kung paano tayo magdedesisyon. Ang liwanag ay sumisimbolo ng kabutihan ng isang tao, at ang dilim ay kadiliman ay sumisimbolo ng kasamaan. Tayo pong mga nabubuhay, tayong mga tao po ay nakatipindi sa atin kung paano tayo magdedesisyon, kung ano ang ating mga pipiliin sa ating buhay, sa ating paglakad sa mundong ito, kung ang kadiliman o ang liwanag. Subalit isa lang ang maliwanag guys, palagi itong magkasama. Pagkatapos ng liwanag, sasapit ang dilim, at pagkatapos ng dilim, sasapit din ang liwanag. Lagi itong magkasama. Balanse po ito ayon sa pagkakalikha ng Diyos. Ngayon guys, sabi ng Diyos, tingnan nyo po,
Sa Lumang Tipan, may isang inilarawan dito, yung baha guys, sa panahon ni Noe, na dahil sa kasamaan na ng tao, nagawang lipulin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At isa lang pamilya lamang ang natira, yung pamilya ni Noah. Ngayon guys, ano ang naging resulta pagkatapos gunawin ng Diyos ang mundo? Nang matira na lang ay si Noe. Ang sabi po ng Biblia po ay nalungkot ang Diyos, sabi po, kung babasahin po natin yan sa Genesis chapter 8. At meron pa pong ipinahayag ang Diyos. Nalungkot siya dahil ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti para sa paningin niya. Subalit, alam batid din ng Diyos na meron ding taglay na kasamaan. Gawa po yan ng kadiliman at ang liwanag po, kaya nagbumabalanse po ito. Depende na lang po sa tao kung ano po ang ating magiging desisyon at kung ano po ang ating lalakaran. Nung gunawin po ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noe ay nalungkot po siya. Kaya ang sabi niya po, ito po, may babasahin pa ako sa inyo. Sa Genesis chapter 8 verse 20, ganito po ang nakasulat. Pakinggan nyo po ito mga kapatid, guys, pakinggan nyo po. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon, malinis kaya, at sinunog bilang handog. 21, nang maamoy ni Yahweh ang mabagong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Guys, isinimpa ng Diyos ang lupa dahil sa kagagawa ng tao, guys, kagagawa natin. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan, nasa atin din po ang kasamaan. Sa isang tao, nandun ang kabutihan at ang kasamaan. Magkasama pong palagi. Ngayon, sasabi ko nga kanina guys, nakadepende lang po ito sa atin. Kung paano tayo magdidesisyon at mag-iisip at kung paano tayo magpapagamit sa mga ito. Mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilipulin muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Ayan po, pinangako po ng Diyos na hindi na niya lilipulin muli ang tao kahit pa ito ay masama. Sa panahong ito guys, sa Lumang Tipan, sa kabila ng pagkamuhi ng Diyos sa mga tao dahil sa gawa ng paglabag o paggawa ng kasalanan kanyang mga nilikha, nanumbalik pa rin po ang awa at pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayon po, kung meron po tayong Lumang Tipan, meron po tayong bago. Ngayon po, pagdating po sa bagong tipan, ibinigay po ang Panginoong Hesus Kristo, ang Panginoong Hesus. Para saan po? Para po maging balanse at para po sa pagliligtas. Subalit hindi pa rin po ganoon epektibo yung ginawa ng Diyos sa tao, sapagkat ang tao ay, sabi nga, magiging matalino pagdating ng araw ang mga tao dahil sa kanilang katalinuhan. Ang sabi po ng Biblia ay hahangarin na yung karunungan at kakayahan, at yung iba ay hindi nakikilalanin ang Diyos na may likha ng lahat. Guys, ibinigay po ang Panginoong Hesus para po sa atin. Sabi po sa John 3:16, ganun lang pag-ibig ng Diyos, kahit ibinigay niya kay isang anak, at ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po, para po tayo ay maligtas, hindi na po mapahamak. Ibinigay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po, sabi, for God so loved the world, mahal po ng Diyos ang mundo, maging ang tao. Kaya po dun sa Genesis, sabi ng Diyos Ama ay hindi niya na muling gugunawin dahil mahal niya po. Tingnan niyo po, kung ang kadiliman at ang liwanag ay nasa isang tao, nasa atin po ang pagdedesisyon kung tayo ay magpapakasama o magpapakabuti. Binigyan po tayo ng wisdom o ng karunungan para mamili. Subalit, ito po ang maliwanag sa akin.
Kaya ibinigay ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay, nung umakyat sa langit siya, nabuhay na muli, umakyat sa langit, at ibinigay naman sa atin ang mag-iingat sa atin at maggagabay, ang banal na Espiritu. Sabi po dun sa Acts, inihibahabilin niya sa mga apostol na sa kanyang paglisan ay meron siyang iiwanan sa kanyang pag-akyat. Ano ito? Ang banal na Espiritu. Napaka medyo malawak po kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bagay na yan, subalit iyan po ay talaga pong mangyayari o nangyari na. Dahil hindi po natin kayang mga tao mamuhay kung walang maggagabay sa atin. Hindi natin malalaman ang tama at mali kung wala pong maggagabay. Katulad po ng mga naisulat na ng mga apostol, ng mga propeta na ginamit ng Diyos upang ito ay maipahayag sa atin, sa ating panahon, maging sa ating panahon. Ano po ang iniwan para maiwasan po ang sinasabi po na kadiliman, kasamaan? Dahil nasa isang tao lang po ang kadiliman, ay naninirahan ito. Ang liwanag at dilim ay parehong nasa loob ng isang tao. Kung ang lahat ng tao ay ganito, may kuminsan, ito ang tanong guys, paano kung hindi niya mabalanse o mahirapan siya sa pagdedesisyon kung ano ang dapat piliin, kung paano siya lalakad ayon sa nais ng Diyos? May isang bagay po na ipinakita o ibinigay ang Diyos para ito po ay maging balanse. Ito po ang love. Kung tayo po ay nagmamahal o ang pag-ibig po ay ibinigay sa isang tao, kung tayo po ay nagmamahal kagaya ng pagmamahal ng Diyos, kaya ipinangako niya na hindi na muling lilipulin o gunawin ang mundo, wala pong magiging parte ang kasamaan dito, sapagkat ganito po ang nasusulat sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Ang Santong Espiritu po na pinagkatiwala o ibinigay ng Diyos para gumabay sa atin, ang iniwan po ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-akyat ay ang Santong Espiritu po, banal na Espiritu upang gumabay po sa atin. Ganito po ang nakasulat sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Kapag sumasa atin po ang Santong Espiritu, nagkakaroon po ito ng bunga, at ang unang bunga po nito ay ang pag-ibig po or love. Babasahin ko po sa inyo para maliwanag po. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Tingnan niyo po guys, ang Diyos ay napakabuti po sa lahat ng oras sa atin. Ang mundo po na sa panahong ito ay nakaranas tayo ng matinding krisis. Marami pong naghirap sa panahong ito ng pandemic, at marami rin pong lalong yumaman dahil ginamit po nila ang kalagayan po natin na ito sa panahong ito para sila, yung iba ay magkaman ng pera, kumita. Subalit mas marami po ang naghirap o nahihirapan sa mga panahon ito. Maraming nawalan ng trabaho, nawalan ng mga negosyo. Isa na po kami dyan na ang aming negosyo ay hanggang ngayon sarado, wala pong tanggap dahil bawal po ang liga. Ang akin pong negosyo ay sportswear o mga basketball uniform, volleyball, yung ganun po, mga pang sports. So wala pong tanggap kami mula pa last year 2020 hanggang ngayong taong 2021. Subalit guys, naniniwala pa rin ako na lahat ng nangyayaring ito ay may plano ang Diyos kung bakit ibinigay sa ating puso ang pag-ibig, ang love, upang makita ng Diyos sa atin ito. Ang pag-ibig guys hindi maitatago, sapagkat kahit anong hirap, kung anong pagsubok ang dumaranas o dumarating o maranasan natin, hindi natin magagawang
gumawa ng masama. Ito ang nagagawa ng pag-ibig, unang love. Ito yung bunga na ibinigay sa atin ng Santong Espiritu bilang isang mananampalataya. Tayo po ay magtsatsaga, magtitiis hanggang sa huli. Kaya maraming salamat guys. Nawa makita ito sa mga makakapanood nito guys. Mapagpala kayo guys. Pakaisipin nating mabuti, tingnan nating mabuti, maging lesson o aral sa atin ang mga nangyayari sa panahon ito. Guys, maraming taong nahihirapan sa panahon ito, nahihirapang maghanap ng trabaho, walang hanap buhay, kakulangan sa pera. Kadalasan guys, kapag nakaranas tayo ng ganitong pagsubok, ang buhay ng tao ay talaga pong hindi madali. Kung maging sabihin natin po, yung mga naniniwala sa Diyos, hindi po madali siya sabing pananampalataya po. Dahil normal po, kapag wala tayong kakainin bukas, ngayon, bukas, sa mga susunod na araw, at wala naman tayong inaasahan na darating, guys, talaga pong hindi natin masisisi ang iba kung sila man ay nakakagawa ng hindi maganda. So balit guys, isa lang ang encourage ko, isa lang ang aking may advice, na kung ano ang meron tayo, magpasalamat tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Diyos na may mga gagawin siyang mabubuting bagay, magandang bagay upang tayo ay mapagpala. Muli, salamat po. The Warm Vlog Official po. Maraming salamat po and God bless.